everyone! Magandang araw sa inyong lahat! The long wait is over dahil nandito na ang part 2 ng storya ni Shane. Pero bago ang lahat, nais ko munang mag-thank you sa inyong pagbabalik dito sa ating munting channel at nais ko munang mag-thank you din sa mga bago nating tagapakinig na napaklik na ng subscribe button at notification bell. Kung ikaw hindi pa nakapag-subscribe, please naman ano pang inaantay mo, subscribe na rin pag may time, diba? And syempre, naku, wag nating kalimutan na after mag-subscribe, mag-share na rin ng sarili nyo yung kwento kung meron naman. Hindi naman kayo inuobliga, pero kung meron naman, bakit di nyo i-share, diba? Anyways, hello nga pala sa mga tagapakinig natin na maraming salamat. Jelmar Villaos, Nene Palmares from Las Vegas, USA. Social tayo, ha? Miss Janine 003, thank you so much. Hello rin sa mga taga San Pablo, Laguna. Teacher Len, maraming thank you sa'yo. Lady Kim, maraming salamat sa pakikinig. Hi naman din kay Jolly nga JR Gadjo. Ano ba talaga? Hello din kay Junie Marie. Maraming salamat. Jade Nilios. Christine Gamutia. Maraming salamat sa pakikinig. Sally Buma. Rhea Abad. Hello sa'yo. Ayan. I'm from 8661. Ganun. Hi kay Gimaras Girl, Axaheliana, na laging nakikinig sa atin. Hello din kay Gerald Rebinito, Maria Elena Abe, Maria Mercedes. Hello din kay Rio Piano, maraming salamat. Always listening daw with sa iyahang friends, sa kaniyang friends sa Kuwait. Maraming salamat po. Elizabeth Lagunday, Marlon Valencia, thank you so much. Pinay OFW na nag-work sa Kuwait. Maraming salamat sa pakikinig. Hello rin kay Jaime Galang, kay Mabel Abakita, ayun, Randy Milan, maraming salamat. Hi din kay Lakwatcha, Nora Escoto. Hello din kay Evangeline Cinco, Chazi Chai, Christina Season, Baby Girl, Dan Ren, Lily Munar, Jenny Aguilar. Ayan, maraming salamat. Jaime Rodriguez, hello din kay Marvy Montesilio. At sa lahat po ng ating mga tagapakinig, maraming thank you po sa inyong pakikinig nitong ating program. Diba? Pinangako ko na naliliitan o kukuntian, iiksian na natin ang ating intro. Kaya eto na. Bago natin mag part 2, kung hindi pa kayo nakapakinig ng part 2, ang link po ng part 1, kung hindi nyo pa napakinggan yung kwento ni Shane kahapon, which is September 24, kung September 25 ka na ngayon palang nakikinig, hindi ka nakinig kahapon, link muna sa baba ang unahin mo, tapos balikan mo lang tong video na to, okay? Kasi yun ang part 1, ito yung part 2. Kaya eto na, pakinggan na natin ang part 2 ng kwento ni Shane, dito lamang sa paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. Matapos nga ang nangyari ay naligo na lang ako dahil gusto ko pang pumasok sa eskwela nung panahon na yon. Pumasok nga ako pero medyo lutang naman ang isip ko, Mama Mia. Ewan ko ba? Si JP na lang lagi ang laman ng isip ko. Para po siyang ipinagbabawal na gamot na nakaka-addict. Para po siyang alak na habang tumatagal ay lalong sumasarap. Mama Mia, ang totoo niyan ay hindi ko na rin mapigilang magnasa sa kanya. Hindi ko na rin mapigilan ang sarili ko na mag-isip kung kailan kaya mauulit ang makamundong gabi na pinagsaluhan naming dalawa. Hindi ko po ikakahiya, Mama Mia, na nagre-react na po ang aking katawang lupa. Noong umuwi nga ako ng boarding house, Mama Mia, ay para na akong nakaihi sa may underwear ko. Pero alam kong hindi ihi yon, kundi pag nanasa ko yun sa kaka-imagine ko sa mga ginawa naming dalawa ni JP nung nakaraang gabi. Kahit pa nga lesson ng teacher namin at kahit pa nga report ng kaklase ko ay hindi ko maintindihan. Habang nagre-report kasi ang kaklase ko at tumitingin ako sa harapan, ay ang nakikita ko ay ang mga eksena ng pagroromansahan namin ni JP. Mama Mia, nung dumating ako sa boarding house ay humiga agad ako dun sa itaas ng double deck kung saan ako nakapwesto.
Pagod na pagod ang katawang lupa ko. Hindi nga kami halos nakatulog ni JP dahil lagi lang kaming nagniniig dalawa. Matutulog na sana ako nung biglang mag-ring ang cellphone ko na nasa may ilalim ng aking unan. Nung tinignan ko yon ay isang unregistered caller ang tumatawag. Sinagot ko yon. Hello? Shane, it's me. JP? Yes, ako to. Kumusta na, Shane? Kumusta yung pakiramdam mo? Masakit pa ba? Mahapdi pa ba? Medyo masakit pa talaga eh. Mag-rest ka muna dyan pero this weekend, pwede bang magkita tayo ulit? Hindi ako agad nakasagot, Mama Mia. This weekend? Sabado? Yun ang araw ng dating ng ate ko. Hindi ako makakaalis noon dahil wala akong pwedeng gawing alibay sa kanya. Titignan ko lang pero di ako sure, sabi ko. Okay, just let me know at least one day before ha. Good night, Shane. I miss you, sabi niya. Kinilig talaga ako dun sa I miss you ni JP. Napakasarap pala sa pakiramdam. Pero hindi ko siya sinagot ng I miss you too. Nagpapakipot ako, syempre, gano'n naman talaga ang babae, hindi ba? Miss agad, kagabi pa nga tayo nagkita tapos nitong umaga mo lang ako hinatid. Oo, totoo yun, miss agad kita. Masarap ka kasing kasama. Basta yun na yun ha. Mag-rest ka na lang muna dahil alam kong napagod ka. Good night, Shane. Good night, JP. Mama Mia! Pagkatapos noon ay nakatulog din naman ako kaagad. Hinila din ako ng antok kahit na gustong gusto ko pang mag-imagine nung mga bagay na ginawa naming dalawa. Kasi ang totoo, Mama Mia, ay pagod na pagod talaga ang katawang lupa ko kaya hindi ko na rin napaglabanan ng antok. Kinabukasan ay dumaan ng matiwasay ang araw. Kahit na may paminsan-minsan na sumasagi pa rin sa isipan ko ang mga kalasuang ginawa naming dalawa ni JP ay hindi pa rin ako nagpatinag nito dahil alam kong kailangan kong mag-focus sa aking pag-aaral. Noong dumating ang Biyernes ng gabi ay umuwi na ang ate ko. Akala ko pa nga Sabado pa siya makakarating pero napaaga raw dahil mabilis raw natapos ang kanilang conference. Hindi pa ako nagko-confirm noon kay JP na makikipagkita ba ako sa kanya o hindi dahil ang totoo ay nag-iisip pa ako ng pwede kong gawing alibay kay ate para makaalis ako. Mama Mia, tahimik na tahimik lang ako noon. Habang naglalakad kami kasama ang dalawa kong mga kaklase. Lagi akong nag-iisip ng kung ano ba ang pwede kong gawing dahilan o alibay kay ate para payagan niya akong umalis kinabukasan. Papunta na kami ng kantinong time na yon para mag-lunch. Tapos may sinabi sa akin ang isa kong kaibigan. Bes, mag-night swimming daw kami kasama ang boyfriend ko bukas. Gusto niyang isama yung mga barkada na mga riders niya. Gusto niyong sumama? Para meron din naman akong kasama. Nakakahiya, baka ma-OP ako doon dahil hindi naman ako rider. Saan ba kayo magna-night swimming, Bes? Tanong ko sa kaibigan ko. Sinabi niya yung resort, Mama Mia, at ang sabi niya ay maganda daw doon. Inaya pa niya akong sumama. Sabi pa niya dalhin ko raw yung boyfriend ko. Dapat daw mag-iba kami ng cottage para naman ma-enjoy namin ang resort na yon. Shane, subukan mong magpaalam dun sa ate mo. Paminsan-minsan lang naman to. At yun nga ang nakita kong alibay na gagawin ko sa ate ko. Dinala ko talaga mismo yung dalawa kong mga kaibigan sa pagpapaalam ko kay ate para naman mas malaki ang tsansa na ako ay kanyang payagan. Sinabi lang namin sa ate ko na kami-kami lang ang magna-night swimming. Sinabi ko na kasama namin ang kanilang mga boyfriend pero ako parang chaperone lang nila dahil wala naman akong boyfriend na isasama. Ang tagal-tagal bago pumayag ng ate ko. Sabi niya baka kung ano pang mangyari sa amin. Pero consistent lang talaga ang pamimilit ko sa kanya.
Tapos sinabihan ko siya na gagraduate na naman na ako, tapos hindi pa ako kailanman nakaranas na makipag-night swimming o makipag-night out kasama ang mga kaibigan ko. Gusto ko man lang kahit isang beses sa buhay ko sa college ay nakapagliwaliw ako. So yun Mama Mia, siguro na konsensya ang ate kaya napapayag ko rin siya. Ang saya-saya ko nung pinayagan na ako ng ate ko. Dali-dali agad akong nag-chat kay JP, pero hindi naman siya online. Natatakot akong mag-chat sa kanyang real account dahil baka girlfriend niya ang makabasa. Kaya ayun, tinext ko na lang yung kanyang cellphone number na ginamit niyang pantawag sa akin. Nung ma-receive na niya ang text ko ay agad siyang tumawag. Saan naman kayo maliligo? Dun daw sa resort. Alam mo kung nasaan yon? Oo, alam ko. So, dun na tayo magkita? Meron namang ma-check-in nandun eh. Okay, sige. Mama Mia, ang saya-saya ko para akong nasa alapaap nung pinatay ko na ang tawag naming dalawa ni JP. Agad-agad akong nag-prepare ng mga dadalhin at susuotin ko. Magagamit ko na yung two-piece na ang tagal-tagal ko nang dinala dun sa boarding house. Pagdating ng Sabado, 2 p.m. kami nagkita ng mga friends ko. Pumunta muna kami sa isang mall para mamili ng mga babaunin namin. Kasi nga sabi ng aking friend ay mag-iiba naman kami ng cottage at hindi kami sasama dun sa mga kaibigan ng boyfriend niya. Pagdating namin sa resort ay mga 4 p.m. banda na yon. Hindi na masyadong mainit, kaya naman naeengganyo na ang lahat na maligo sa dagat. Grabe yung pagpo-post namin doon, Mama Mia. Isa-isa kaming nagpapapicture dun sa dagat. Ako, sinuot ko na yung two-piece ko. Unti-unti na rin dumadating ang mga barkada ng boyfriend ng best friend ko. Karamitan sa kanila ay mga lalaki. Marami ang sumisipol sa akin pero hindi ko talaga sila tinitignan o binibigyan ng pansin. Wala akong interes sa kanila kahit konti dahil kay JP. Si JP lang ang gusto ko. Mama Mia, nung nagsuswimming na kami sa dagat, ay nag-enjoy na ako masyado. Ilang sandali pa ay umahon na ako at kinuha ko ang cellphone ko at chinek ko kung nag-chat na ba si JP. Oo, meron siyang chat at ang sabi niya matatagalan daw siya dahil medyo malayo-layo yung lugar na yon sa site niya sa trabaho. Sabi niya, Mama Mia, may dadaanan pa raw siya. Dadaan muna siya ng bahay nila bago siya pumunta ng resort. Ako naman ay sinendan ko siya ng picture ko na naka two-piece lang ako. Siya naman ay natakam at ang sabi niya, mamaya daw ay hindi ko na masusuot ang two-piece na yon. Ang totoo niyan, nung sabihin niya yun sa akin ay bigla na namang nag-flashback sa isip ko yung mga ginawa namin noon. At na-excite ako. Ano kaya ang gagawin niya sa akin ngayon? Uulitin niya kaya yun lahat? O may bago siyang ipapatikim? Kung uulitin niya, ayos lang din naman sa akin. Hindi naman ako nagre-reklamo. Ang totoo niyan, Mama Mia, matapos noon ay sobrang excited ko na. Nagbudol fight kami sa dinner. At nung tapos na ay unti-unti ay tumatagay na sila dun sa kabilang cottage. Napakasaya nila. Ako naman ay hinihila na ng kaibigan ko para raw sumama kami sa kanila pero tumanggi talaga ako. Sige na Shane, diba ang tagal-tagal mo na tong ginusto? Tayo mo na to. Tayo mo na dahil sa wakas pinayagan ka na ng ate mo. Ayoko bes. Meron kasi akong chatmate na kikitain ko ngayon. Sabi niya susunod daw siya dito. Papunta na siya kaya aantayin ko na lang. Huh? Sino namang chatmate na yan? Bakit pinapunta mo dito? Marami namang gwapo dito sa mga barkada ng boyfriend ko ah. Sabi niya. Oh, ayoko nga sa kanila. Forma pa lang, tsaka mga motor pa lang, alatang mga chick boy na eh. Doon na lang ako sa ka-chatmate ko dahil mabait. Matagal-tagal na rin naman kaming magka-chatmate dalawa. Nagkita na ba kayong dalawa? Oo, nagkita na. Alam mo, Bes, gustong-gusto ko talaga siya dahil mabait. Sabi ko. Okay, sabi mo eh.
Mama Mia, nagantay na lang ako sa text ni JP. Ilang sandali pa ay nakareceive ako ng text sa kanya na nandoon na daw siya. Dali-dali namang kinabahan ang puso ko na para bang may mga nag-uunahang drums na tumutugtog sa loob nung mabasa ko ang mensahe niya. Ang totoo niya ay na-excite na ako. Another night na naman na pagsasaluhan naming dalawa. Dinala ko ang shoulder bag ko tapos hindi na ako nagpaalam pa sa mga friends ko na nasa kabilang cottage. Lumakad na ako dahil sila naman ay nag-e-enjoy na rin doon at kumakanta at tumatagay na. Malayo pa lang ay natatanaw ko na ang pick-up ni JP. Mas lalong bumilis ang kalabog ng dibdib ko. Malamig na naman ulit ang mga kamay ko. Kahit na second time na naming magkita ay kinakabahan pa rin ako. Nung malapit na ako ay lumabas sa kanyang sasakyan si JP. Mama Mia, kahit kakadating pa lang niya ay agad niya akong sinibasib ng halik. Halik na para bang ang tagal-tagal naming hindi nagkita. At yun ang nagsindi ng matinding libog na naramdaman ko. Napakabango ng bibig ni JP. Pakiramdam ko ay kahit hindi ako uminom ay nalasing ako sa amoy at bango at sarap ng labi niya. Pasensya ka na ha, natagalan ako. Okay lang. Tara na. Inakbayan niya ako Mama Mia tapos pumasok kami sa main entrance ng resort. Yung public part kasi ng resort ay nasa may gilid kung saan nandun ang mga kaibigan ko. Kami ni JP ay para kaming mag-girlfriend at boyfriend na napaka-clingy sa isa't isa. Hinolding hands niya ako while nakikipag-transact siya dun sa counter. Mama Mia, ang ganda ng ngiti ng receptionist sa amin. Siguro, ang tingin niya ay couple kaming dalawa ni JP. Siguro ang tingin niya ay mag-boyfriend kaming dalawa. Pagkapasok pa lang namin sa loob ng room namin ay agad din naman akong hinalikan ni JP. Kahit pa nga hindi pa totally nakalock yung pinto, Mama Mia. Ako naman tinapon ko agad yung bag ko dun sa may sahig. Kasi ang totoo ay init na rin ako. Mabilis na naglakbay ang mga kamay ko. Agad kong pinaglakbay yun sa magandang katawan ni JP. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko nung mga panahon na yun, Mama Mia. Ungol na lang ako ng ungol dahil gustong-gusto ko na ang mga nangyayari sa aming dalawa. Kahit kakaumpisa pa lang namin ay parang tumayo na lahat ng balahibo ko sa aking katawan. Agad namang hinubad ni JP ang suot ng t-shirt pagkatapos ay bumalik siya sa pakikipaghalikan sa akin. Napaka-agresibo ni JP. Oo, agresibo siya nung una kaming nagkita pero mas dumoble yata ang pagiging agresibo niya ngayon, Mama Mia. Ang totoo niyan ay sumakit talaga yung lips ko sa klase ng paghalik niya na ginawa niya sa akin. Parang minamaltrato niya ang lips ko pero hindi naman ako nagrereklamo dahil masarap din naman yun. Agad niya akong pinaliguan ng halik sa aking leeg na halos mapapatingala talaga ako at mapigtas ang aking sarili at ang aking mga ugat sa sobrang nginig na aking nararamdaman. Lalo pa, Mama Mia, nung pinaglakbay na niya ang mga kamay niya sa buo kong katawan. Tinanggal na rin niya ang pagkakasuot ko ng aking mga underwears. Noong mga panahon na yun ay hindi ko na alam kung saan ibabaling ang tingin ko. Hindi ko na alam kung saan ibabaling ang ulo ko dahil lahat ng madaanan ni JP na parte ng aking katawan ay nag-aapoy. Para siyang isang posporo na sinisindihan ang bawat madaanan niya na parte ng aking katawan. Mama Mia, hindi na kami nag-aksaya pa ng panahon. Wala nang usap-usap. Agad niya akong pinapaligaya. Ako din naman ay ginagawa ang parehong bagay sa kanya. Grabe, napakagaling talaga niya. Kahit kailan, hindi ko siya ipagpapalit dun sa mga, sabi nga ng kaibigan ko ay gwapo na mga barkada ng boyfriend niya. Alam kong kahit may mga itsura din naman ng mga yon ay walang makakapantay kay JP.
Bukod sa gwapo, bukod sa masarap ang kaniyang katawan ay napakasarap din talaga niyang magdala lalo na sa ibabaw ng kama. Mama Mia, tinuruan din niya ako kung paano ko siya paligayahin. Nung unang pagniniig namin ay siya lang ang halos gumalaw sa aming dalawa. Ako ay parang nag-aantay lamang ng mga susunod niyang gagawin. Pero nitong pangalawang pagkakataon ay tinuruan na niya ako. Siya na ang gumigiya sa katawan ko, sa labi ko, sa mga kamay ko kung ano ang gusto niyang ipagawa sa akin. Lahat yun ay ginawa ko, Mama Mia. At ang sabi niya, napakagaling ko raw. Parang sanay na raw ako at parang expert na raw ako sa pagpapaligaya ng isang lalaki. Napakagaling at napakasarap ko daw. Napakaganda naman sa pandinig yung mga sinasabi niya sa akin, Mama Mia. On a normal day, kung hindi ako nakipagtsuktsakan ngayon kay JP, siguradong medyo mababastos ako sa mga sinasabi niya. Pero habang may nangyayari sa aming dalawa, kahit binabastos niya ako sa salita ay parang mas gustong gusto ko pa. Ewan ko kung bakit ganon. Hanggang sa dahil sa mga papuri niya sa akin ay nagpakitang gilas din ako. Hanggang sa tinuruan niya ako, Mama Mia. Tinuruan niya ako na ako ang magdala nung magkahugpong na ang katawan namin sa isa't isa. Grabe. Noon ko lang narinig na sobra ang naging pag-ungol ni JP. Tapos sinabi niya sa akin na sa lahat ng mga nakaniig niya, ako lang daw ang nagparamdam ng ganong klaseng sarap at ligaya sa kanya. Pagkatapos noon, Mama Mia, ay tinodo na niya ang lahat. Hanggang sa matapos na kaming dalawa. Sabi niya, this is the best na pagniniig na kanyang naranasan. At hinalikan niya ako sa aking noo. Sabay kaming naglakad papunta sa bed dahil ang totoo, Mama Mia, ay hindi na kami nakarating sa may bed at nandun na lang kami sa may sahig. Doon namin ginawa ang una naming pagtatalik nung gabing yon. Pagkatapos nga naming dalawa ay tumayo kami at nahiga kami sa bed. Grabe, ubos na ubos ang lakas ko kahit sa first round pa lamang. At ramdam kong ganun din siya sa akin. Ganun din siya na nauubos din ang kanyang lakas, Mama Mia. Nahiga kaming dalawa. Akala ko ay natutulog siya. Ngunit wala pang 30 minutos sa aming pagkakahiga ay eto na naman siya. Hinahawakan na naman ang mga pribadong parte ng aking katawan. Pinaparamdam na naman niya sa akin ang nginig na lagi kong nararamdaman sa kanya. Eto na, magra-round 2 na kami. Wala na akong pakialam nung mga panahon na yon sa mga kaibigan kong iniwanan ko. Nandun naman ang mga boyfriend nila eh. Alam kong medyo mag-aalala sila sa akin dahil hindi ako nagpaalam pero ayos na. For sure, malalasing na rin naman sila. At for sure, ilang saglit pa ay gagawin din nila ang ginagawa naming dalawa ni JP ngayon. Kapag gaganahan na sila at mag-iinit na sila sa kanilang iniinom, for sure ay hindi na rin nila mapipigilan ang kanilang mga sarili. Ang importante, eto ako. Ine-enjoy ang konting kalayaan na natatamasa ako. Pagkatapos ng round 2 ay nakatulog kaming dalawa ni JP. Hanggang sa tumunog ang cellphone ko na nasa aking bag na nasa sahig pala dahil naitapon ko nung kapapasok pa lang naming dalawa ni JP kanina. Pagod na sana ako at ayoko na talagang bumangon, Mama Mia. Pero 2 beses na nagre-ring ang phone ko kaya bumangon na ako at kinuha ko na ang bag ko at ang cellphone ko na nasa loob. Yung kaibigan ko palang si Bebs ang tumawag. Shane, asan ka? Sorry Bebs. Andito ako, kasama ko yung chatmate ko. Asan kayo banda? Ikaw may tinatago ka na talaga sa amin. Ipakita mo naman sa amin yung chatmate mo para hindi ka namin isumbong sa ate mo. Babe naman, shy type naman kasi siya eh. Nahihiya pa siyang makipagkilala sa inyo. Oy Shane, hindi pwede yan. It's against our rules. Halika kayo rito.
Ngayon na, bibigyan natin ng tagay ang chatmate mo. Babes, hindi nga pwede. Sino yung kausap mo? Mama Mia, hindi ko na malaya na nagising na pala si JP nung mga panahon na yon. Kaibigan ko. Gusto raw nilang makipagkilala sa iyo eh. Hindi sumagot si JP, Mama Mia. Nag-iisip pa siya and I know na natatakot siyang may makakilala sa kanya. Kaya inintindi ko na lang siya. Sasabihin ko na sana sa kaibigan ko na sa susunod na lang nung biglang nagsalita si JP. Sabi niya pupuntahan daw namin ang aking mga kaibigan. Bigla akong napalingon sa kanya. Talaga? Pumahayag siya? Eto talagang tao na to, napaka full of surprises. Okay, sige Bebs, pupunta kami dyan. Antay lang kayo ha. Nagbihis kaming dalawa ni JP pagkatapos ay lumabas na sa kwarto. Inakbayan niya ako while naglalakad kami dun sa may buhanginan. Napaka-clingy niya. Pagdating namin doon ay masayang-masaya pa rin sila at enjoy na enjoy sa pagkanta at pagtagay. Nagdala din kasi sila ng guitar at beatbox, Mama Mia. Doon kami umupo sa may cottage na nirentahan namin. Nung napansin na ng dalawa kong kaibigan na nandun na kami, ay umalis muna sila dun sa kanilang grupo at pumunta sa cottage kung nasaan kami nag-aantay ni JP. Shane, saan kayo galing? Tanong ng isa kong kaibigan. Nagliliwaliw lang, naglakad-lakad. Mama Mia, hined to foot pa talaga ng dalawa kong kaibigan ang kasama ko. Halatang halata na kinikilig sila pero talagang pinipigilan lang nila ang kanilang sarili. Pinakilala ko si JP bilang chatmate ko. Pinakilala ko rin ang mga kaibigan ko kay JP. Naging maayos naman, Mama Mia, ang kanilang pagkikipagkilala. Ang totoo niyan ay nakipagkamay pa si JP sa dalawa. Ako naman ay inaya nila na jumoin dun sa kanilang grupo sa kabilang cottage. Ayoko dahil nahihiya ako at alam kong mahihiya rin si JP. Pero siguro, Mama Mia, ako ang pinagdedesisyon ni JP nung mga panahon na yon nung siya na ang kinukulit ng dalawa kong kaibigan. Si Shane lang ang magdedesisyon sa amin. O ano Shane, punta tayo? Ako naman ay tinitignan ko siya. Binabasa ko ang reaksyon niya. Kasi ang totoo, natatakot ako na baka ma-disappoint siya sa akin. Natatakot ako, Mama Mia, na baka isipin niya na pinagmamalaki ko siya kahit wala namang kaming relasyong dalawa. Nung tinignan ko ay nasa 7 lalaki lang naman ang nasa kabilang cottage. Tapos siyam sila kasama na ang dalawa kong kaibigan. Friendly naman sila, Mama Mia. At sa tingin ko naman dahil palingalinga na sila doon sa aming direksyon ay walang ibang nakakakilala kay JP dun sa mga lalaki. Nung bigla na lang yung isa, Mama Mia, ay kumaway kay JP at kumaway din ang chatmate ko sa kanya. Kaya napilitan kaming pumunta doon sa kanilang grupo. Yung lalaki pa talaga na kumaway kay JP ang nagpakilala sa kanya dun sa iba pa niyang mga kaibigan bilang isang architect. Ang dami pa niyang sinabi na sa tingin ko ay kilala talaga sila ni JP. Ang naging topic nila ay tungkol sa trabaho ni JP, tungkol sa design, tungkol sa mga bahay, tungkol sa mga kakilala nilang kung sino-sino pang architect. Mama Mia, nakita kong nag-e-enjoy naman si JP. Habang nag-e-enjoy siya ay kinukulit naman ako ng mga kaibigan ko. San ko raw napulot si JP. Ako raw ay tahi-tahimik lamang pero meron na palang architect. Sabi ko si JP ang biglang nag-chat sa akin. Ilang taon na ba siya, Shane? Parang matured na siya para sa atin 28. 28? 10 years ang age gap ninyong dalawa? Nanligaw ba siya sa'yo? Hindi. Friends lang kaming dalawa. Uy Shane, ayusin mo yung pagiging friends niyo
Baka nag-anuhan na kayong dalawa. Tapos hindi pa pala kayo. Naku, ayusin mo talaga yan, Shane. Baka mapahamak ka dyan. Hindi na ako nakasagot, Mama Mia. Kung alam lang nila. Kung alam lang nila na halos lahat ng posisyon na pwede mong mabasa sa libro at pwede mong mapanood sa mga malalaswang video ay nagawa na namin ni JP, ay baka hindi lang kurot ang abutin ko sa dalawa kong kaibigan. Magi 11 PM na noon, Mama Mia, nung naramdaman ko na parang nalimutan na ni JP na nag-e-exist ako. Enjoy na siya na tumatagay kasama ang mga kaibigan ng boyfriend ng kaibigan ko. Sumasabay din siya sa kantahan nila. Naging kaibigan na rin niya ang mga kaibigan ko, Mama Mia. Hanggang sa kaming dalawa ng kaibigan kong babae ay naisip na pupunta na lang sa kabilang cottage para magpahinga. Yung dalawa ko kasing kaibigan na mga babae ay meron na ring tama nung alak. Ako lang ang wala dahil ako lang naman ang hindi uminom. Nakahiga na kami dun sa kabilang cottage dahil pagod na ako. Bahala na si JP doon. Kung nag-e-enjoy siya doon at mas nag-e-enjoy siyang kasama ang mga lalaking yon kaysa sa akin. Hindi nagtagal ay dinalaw na rin ako ng antok at nahila na rin ako ng tulog. Hindi ko na alam kung ilang oras na ako nakakatulog, Mama Mia. Basta ang naaalala ko lang ay merong parang amoy alak na humahalik sa mga labi ko. Noong ibinuka ko ang mga mata ko ay si JP pala yun. Sorry babe, napasarap ang kwentuhan. Tara na sa resort. Mama Mia, nagising ako bigla. Lahat ng diwa ko ay nagising nung marinig ko ang pagtawag niya sa akin ng babe. Kung hindi lang sana siya nakainom ay maniniwala na sana ako na babe niya ako. Bumangon ako at lumingalinga sa paligid ko. Napakatahimik na. Tulog na siguro ang lahat except sa isa kong kaibigan at sa boyfriend niya. At sa isa pang lalaki na kasama nila na nagliligpit ng mga pinagkainan sa may mesa. Yung mag-boyfriend naman na kaibigan ko, Mama Mia, ay parang nag-aaway sila. Masyadong lasing na kasi yung boyfriend niya. Lumapit ako sa kanila. Shane, saan kayo pupunta? Aalis kayo? Oo. Wala na kasing space na matutulugan si JP dito. Sasamahan ko lang siya. Alam kong may something na sa tingin sa akin ng kaibigan kong yun, Mama Mia. Pero dahil na si JP sa likuran ko, ay wala na lang siyang iba pang sinabi. Umalis na kami at iniwanan sila. Si JP naman ay nagpaalam din sa boyfriend ng kaibigan ko at sa isa pang lalaking nakilala niya lang doon. Talaga namang mukhang nagiging close na sila, sabi ko nun sa sarili ko. Hindi pa nga kami nakakarating dun sa resort, Mama Mia, ay huminto kami sa aming paglalakad at hinalikan ako ni JP. Wala namang nakakakita sa amin ng mga panahon na yon dahil masyadong madilim ang paligid. JP, doon na tayo sa room, sabi ko. Tinutulak ko siya dahil lagi na siyang naghahawak sa mga parte ng katawan ko. Mama Mia, natatakot ako na baka doon niya ako gawan ng milagro. Ang sarap mo talaga, Shane. Nakakabaliw ka. Pagkasabi niya noon ay agad niya akong hinalikan ng malalim at saka hinahaplos na ang dalawa kong bundok. Ako ay wala nang nagawa noon dahil ewan ko ba may kung anong magnet at kaadikan tong si JP na hindi ko talaga ma-deny. Gustong gusto ko na ang ginagawa niya sa akin. Hanggang sa naipasok na niya sa suot kong loose t-shirt ang kanyang katawan at doon ay malaya na niyang hinahawakan ng aking balat. Hindi nagtagal, Mama Mia, ay nagsimula na rin kaming dalawa na magromansahan kahit nasa labas pa lang kami. Pinipilit ko siyang pigilan at sinasabihan na pumasok muna kami sa loob ng resort. Pero parang hindi niya ako naririnig. Patuloy lang siya sa pagpapapala sa aking katawan. Lagi niyang hinahawakan ng buhok ko pagkatapos ay hinakagat-kagat pa niya ang pang-ibaba kong labi. Jabe, baka merong makakita sa atin dito.
Baka merong makapag-video. Doon ay bigla siyang tumigil. Hinalikan niya na naman ako. Ilang sandali pa ay hinila ko na talaga siya para makapasok na kami sa loob ng resort. Simple lang naman ang resort na yon, Mama Mia, hindi masyadong mamahalin. Konti lang din ang rooms ng mga nandoon. Mga bahay kubo ang style, Mama Mia. May mga native designs, kumbaga. Napakatahimik ng resort pagpasok pa lang namin. Pumunta agad kami sa kwarto. Hinanap ko yung susi namin sa bag habang si JP naman ay yakap-yakap na rin ako sa likuran ko at inaamoy-amoy ang leeg ko. Mama Mia, sabi ni JP ay binabaliw ko raw siya. Lasing na rin siguro siya nung mga panahon na yon. Alam ko sa sarili ko. Alam ko na hanggang dun lang ang papel ko sa buhay ni JP. If I know, hindi lang siguro ako ang babae sa buhay niya. If I know, baka ako lang ang flavor of the month niya. Naaawa ako sa girlfriend niya, Mama Mia, dahil malas na malas siya dahil isang JP ang napili niyang mahalin. For sure, walang kaalam-alam yung babae sa ginagawa niya. Pero kahit pa ganoon, kahit na merong pagkakonsensya kong naramdaman, ay hindi ko pa rin mapigilan ang sarili kong magustuhan ng mga haplos ni JP. Hanggang sa makapasok na kami sa loob ng kwarto. Hinalikan niya ulit ako, Mama Mia. Pero ako, tinulak ko siya papuntang CR dahil naiihi pa siya nung mga panahon na yon. Sabi niya hindi raw siya naiihi kaya lumabas siya, kaya ako na lang ang pumasok. Pero pagbukas ko pa lang sa tubig, Mama Mia, ay gustong-gusto ko nang maligo. Gusto kong ibalik ang fresh na ako kasi yung hangin sa dagat ay parang nanlalagkit na sa katawan ko. Pakiramdam ko rin, Mama Mia, dahil hindi ako nakaligo kanina nung matapos kaming mag-ano ni JP ay nangangamoy na ako nung amoy niya. Pagkatapos kong maligo ay nagbihis ako. Pagpunta ko sa kwarto, Mama Mia, ay tulog si JP. Nung humiga ako ay nagulat na lamang ako nung bigla niya akong niyakap at hinalikan. Akala ko ba natutulog ka? Hindi ako makatulog, lalo pat nasa malapitan ka lamang. Nakakabaliw ka eh. Simula na naman ang bakbakan naming dalawa. Kung ano-ano na naman ang ginagawa niya sa katawan ko at ako din naman, Mama Mia, ay wala na talagang ibang nagawa kundi ang pumayag. Ganun kagrabe ang epekto ni JP sa akin, na kahit anong gawin niya ay pumapayag ako. Na kahit siguro, Mama Mia, sabihin niyang gawin ko ito sa katawan niya ay gagawin ko talaga. Hindi ko na lubos maisip noon kung bakit ganito ang pakiramdam ko kapag si JP ang kasama ko. Hindi naman kasi ganun ako eh. Hindi naman ako ganun dahil ang pagkakakilala ko sa sarili ko ay mabait naman akong estudyante. Sa bawat pagkakataon na nagniniig kaming dalawa, Mama Mia, ni JP, ay dun unti-unti nagsisink in sa akin ang possibility na baka mabuntis ako. Dahil, ang totoo niyan, Mama Mia, hindi po wini-withdraw ni JP. Deposit lamang siya ng deposit. Nung maisip kong baka mabuntis niya ako ay natakot ako. Hindi dahil hindi ako pakakasalan ni JP. Dahil alam kong posible yon kasi chick boy naman talaga siya at meron din siyang girlfriend. Ang ikinatatakutan ko, Mama Mia, yung parents ko. Lalong-lalo na yung ate ko na siyang nagpapaaral sa akin. Alam kong mataas na mataas ang expectation nila sa akin. Bantay sarado nga nila ako dahil iniiwasan nilang magkakaroon ako ng boyfriend at baka dun ako madisgrasya at baka hindi ako makapagtapos ng aking pag-aaral dahil uunahin ko ang paglalandi. Pero ano tong ginagawa ko? Eto ako, lumalandi. Mas inuuna ko pa yung landi ko. Hindi ko naiisip ang sakripisyo ng ate ko sa akin. Bakit nga ba hindi ko hinahayaan o hindi ko pinapaalalahanan si JP na i-withdraw? Bakit
nahahayaan ko lang siya na sa akin niya ilabas lahat? Paano kung mabuntis ako? Pero ewan ko ba, Mama Mia, sa tuwing nagniniig kaming dalawa ni JP ay hindi ko na naaalala ang bagay na yon. Ang laging nasa isip ko na lamang ay ang sarap na dinudulot niya sa katawan ko. Hindi ako nakatulog after naming magpasarap sa isa't isa. While si JP humihilik na sa tabi ko. Ang dami-dami kong iniisip. Kinakabahan ako, natatakot ako, nalulungkot ako. Mama Mia, hindi ko alam kung anong mangyayari kung sakali mang mabuntis ako. Pananagutan kaya ako ni JP? Kung pananagutan niya ako, kung sakaling pakasalan niya ako dahil buntis ako, kakayanin ko kaya na mapunta sa sitwasyon ng girlfriend niya na hindi alam na meron siyang inaanong iba? Kung mabuntis man niya ako sakali, mas gugustuhin ko pa sigurong maging isang single mom at magpapasustento na lang sa kanya kaysa magpatali sa isang katulad niya. Anong assurance ko na hindi niya gagawin sa akin yung mga bagay na ginawa niya sa kanyang girlfriend ngayon? Anong assurance ko na hindi siya magsasawa sa akin? Anong assurance ko na hindi siya makakahanap ng ibang babaeng mas magpapaligaya sa kanya sa ibabaw ng kama? Importante kasi kay JP ang satisfaction pagdating sa kanyang sexual desire, Mama Mia. Pero kung humabuntis nga ako at hindi ako magpapakasal kay JP, siguradong mapapatay ako ng mga magulang ko. Nag-overthink na ako nung mga panahon na yon hanggang sa nag-umaga na lang at hindi talaga ako dinalaw ng antok. Bumangon na lamang ako at nag-CR. Pinulot ko yung mga damit namin ni JP na nakakalat lamang sa sahig. Ginising ko siya, Mama Mia, dahil gusto ko nang bumalik dun sa mga kaibigan ko. At nung nagising si JP ay agad niya akong hinila papunta sa kanya. Niyakap niya ako. Nasubsub pa ako sa may kilikili niya. Ang bango-bango niya. While siya habang yakap-yakap niya ako ay bumalik sa kanyang pagtulog. Hinawakan ko ang dibdib niya. Tinitigan ko ang mukha niyang nakapikit pa. Kung mabuntis niya ako, pakakasalan kaya niya ako? What if hindi? What if after nitong lahat ay iiwanan niya lang ako? Natakot ako, Mama Mia, at nasaktan ako sa isipin na yon. Tumagilid ako, tinalikuran ko siya, pero hawak-hawak pa rin niya ang bewang ko at nakayakap pa rin siya sa akin. Gusto kong umiyak nung mga panahon na yon pero pinigilan ko ang sarili ko. Wala akong karapatang umiyak-iyak dahil wala naman kaming usapan. Hindi naman niya ako pinilit. Kusa ko namang binigay ang sarili ko sa kanya. Kusa ko namang ginawa ang lahat ng gusto niya. JP, tawag ko sa kanya. Pupunta na ako sa cottage namin, ha? Mamaya na, ihahatid na lang kita doon. Sabi niya sa inaantok pang boses. Mama Mia, hindi ako nakasagot. Hinayaan ko na lamang siya na matulog. Nung pumikit-pikit na ako ay naramdaman ko na lang na tinatanggal na niya ang botones ng short ko. Pascore muna ako, babe. Sabi niya. Eto na naman tong babe na to. Hinubad niya ang short at ang panloob ko. Pagkatapos, Mama Mia, doon ay agad niyang pinag-isa ang katawan naming dalawa. Ewan ko pero naramdaman ko talaga na hindi ako nagsasawa sa kanya at isang halik niya lang, isang hawak niya lang ay parang bumibigay agad ako. Mama Mia, sobra-sobra ang kasiyahan at sarap na nararamdaman ko. Nung time na yun, Mama Mia, ay init na init kami sa isa't isa.
Kahit anong pagkakataon na makita namin na pwede kaming magniig ay ginagawa namin. After nung araw na yun, ay lagi nang tumatawag si JP sa akin. Every time may vacant time ako ay magpapatext siya at magpapa-update. Ang gusto niya ay consistent ang communication naming dalawa. Para ko na siyang boyfriend nung mga panahon na yon. Malate lang ako ng konti na mag-reply sa message niya ay te-text na agad yan ng busy. Lagi akong nag-a-update kung nasaan ako, kung sinong kasama ko, at kapag gabi ay tumatawag siya sa akin. Lumalabas pa nga ako at nagsisinungaling sa ate ko na may bibilhin sa labas para lang makapag-usap kaming dalawa. One night, Mama Mia ay tinawagan niya ako. Sabi niya, gawin daw namin ulit yung magtalik kami through phone lamang dalawa dahil namimiss na raw niya ako. Pumasok ako ng banyo at nagkunwari akong naligo. Nag-video call kaming dalawa, Mama Mia. Pero para akong pipi nung mga panahon na yon habang ka-video call ko siya. Hindi ko magawang umungol dahil baka marinig ako ng ate ko. One day, dinala ako ng ate ko sa isang college best friend niya para makipiesta. Wala naman kasing boyfriend noon ng ate ko, Mama Mia, kaya ako ang lagi niyang sinasama sa tuwing may gala siya. Teacher din yung friend niya na pupuntahan namin. Nag-bus lang kaming dalawa dahil wala naman kaming car o wala din kaming motor. Pagdating namin doon ay agad kaming inasikaso ng kanyang kaibigan na tawagin na lang natin sa pangalang Rhea. Pinapasok kami agad ni Rhea sa bahay nila. Hindi naman masyadong marami ang kanilang bisita noon kaya feel ko talaga ay may pagka-VIP treatment si Rhea at ang pamilya niya sa amin ng ate ko. Ako naman ay kumakain noon ng salad na gustong gusto ko. May mga lechon pa at kung ano-anong handa. Biglang sandali pa, Mama Mia, ay may mga dumating ng mga co-teachers ni Rhea. Nag-excuse muna siya sa amin at in-entertain niya ang mga bisitang bagong dating. Pagpasok ng mga bisita, Mama Mia, ay bigla po akong kinabahan pagkakita ko doon sa isang bisita niya. Kilalang kilala ko yun dahil nakikita ko yun sa Facebook ni JP. Walang iba kundi ang girlfriend niya. Natigilan talaga ako noon sa pagsi-cellphone. Para akong napunta sa isang hot seat, Mama Mia, nung dumaan sa harapan ko ang babaeng yun. Napakaputi niya. Napakasimple lang din niya pero napakaganda at cute. Hindi na ako mapakali noon sa kinauupuan ko. Kinakabahan na talaga ako. Baka bigla niya akong kumprontahin. Mama Mia, lagabog na lang ng lagabog ang dibdib ko noon pero pilit ko pa rin kinakalma. Alam kong kalmado pa rin ako titignan sa labas pero ang totoo ay halos maiihi na ako sa sobrang kaba noon. Nasa labas sila at kami namang dalawa ng ate ay nasa loob ng sala pero kitang-kita sa kinaroroonan ko ang girlfriend ni JP. Napaka-smiling niya, mabait at simpleng-simpleng pumorma. Pinakilala pa ni Rhea si ate dun sa kanyang mga kaibigan at co-teachers. Kaya napatingin siya sa banda namin. Mama Mia, napansin kong tinitignan din ako ng girlfriend ni JP. Kaya kinabahan na ako noon. Inaantay ko na lang talaga na sasabihin niya sa ate ko na kilala niya ako. Pero wala namang nangyaring ganon. Wala namang signs na may galit siya sa akin. In fact, Mama Mia, ay nginingitian pa niya ako. Ako naman ay awkward nung mga panahon na yon dahil kilala ko siya. Doon ko na-realize kung gaano ako kabaliw na pumatol kay JP kahit na may girlfriend siya. Grabe na guilty talaga ako nun, Mama Mia. As in, hindi talaga deserve ng girlfriend niya na pasakitan at saktan ni JP. At saktan ko kahit hindi ko pa siya nakikilala. Makikita mo talaga na maganda ang kanyang pagkatao at mabait siya. The way siyang magsalita, mahilig siyang mag-appreciate kung ano ang makikita niya o maririnig niya na magugustuhan niya. Like Mama Mia, sa timpla ng pagkain, sa chandelier, sa table, even sa mga topics nila, talagang napaka-appreciative niya. Mama Mia, ilang sandali pa ay nagpaalam ako sa ate ko na lalabas muna dahil dun muna ako tatambay.
Tinext ko si JP. Sinabihan ko siya na nandito ang girlfriend niya at magkasabay kaming nakipiesta sa kanyang co-teacher na kaibigan ng ate ko. Sabi pa niya, Mama Mia, ikumusta ko na lang daw siya dun kay ma'am. Baliw talaga tong lalaking to. Parang walang problema. Parang hindi siya kinakabahan na nagpang-abot kami ng girlfriend niya. Mga 4 p.m. noon, Mama Mia, nung umuwi na kami ng ate ko, pinadalhan pa talaga kami ng napakaraming Sharon na pagkain. After nung araw na yon ay naglaylo na ako sa feelings ko para kay JP. Inipilit ko kahit na nahihirapan ako dahil nagigilty talaga ako, Mama Mia. Naawa ako sa girlfriend niya dahil masyado itong mabait tapos ginagago lang ni JP. Sabi ko, paano kaya kung kakausapin ko na lang yung girlfriend niya at sasabihin kong hiwalayan na niya si JP dahil hindi niya deserve ang ganong klaseng lalaki? O baka ako na lang talaga mismo ang iiwas kay JP para makapag-focus din siya sa girlfriend niya. Pero kung iiwasan ko siya, sa girlfriend kaya niya siya magpo-focus o sa ibang babae na naman? Pero napakahirap talaga ng taong to. Kasi kahit iniiwasan ko na siya, ay siya naman ang laging lapit ng lapit sa akin. Text ng text, chat ng chat, tawag ng tawag. Lagi siyang nagsasabi na kukunin daw niya ako sa school dahil miss na raw niya ako. Pero ako ang dami-dami kong alibay. As much as possible, Mama Mia, nung mga panahon na yon ay ayoko nang makipagkita pa sa kanya. Meron pa rin naman akong natitirang konting-konti na lang na delikadesa. But one day, the day before my 19th birthday, ay namilit talaga si JP na makipagkita sa akin. Gusto niyang i-celebrate namin yung birthday ko together kahit na advance since hindi naman ako makakaalis on the day of my birthday. Pumayag ako, Mama Mia, pero nagplano na ako noon na kukomprontahin ko na siya tungkol sa status nila ng kanyang girlfriend at sa status naming dalawa. Ipapaalam ko na sa kanya na last na naming pagkikita yon dahil gusto ko nang itigil kung anumang kabaliwan na namamagitan sa amin. Ititigil na namin hanggat maaga, hanggat hindi pa kami nahuhuli ng girlfriend niya. Naka-uniform ako nung time na yon dahil galing ako sa eskwela. Sumakay ako sa sasakyan niya na nakapark dun lamang sa susunod na kanto matapos ang aming paaralan. Pinaandar niya agad yung kanyang sasakyan dahil bawal po ang parking doon. Sa biyahe namin ay panay na naman ang haplos niya sa aking legs. Sexy naman ang baby ko sa kanyang uniform, sabi niya. Ako ay hindi sumasagot nung mga panahon na yon. Hindi talaga ako nakaramdam ng kilig nung tinawag niya akong baby. Basta para sa akin, hinanda ko na ang sarili ko nung panahon na yun, Mama Mia. Na dapat kahit anong gawin niya, dapat kahit anong haplos o halik niya, ay hindi ako magpapadala. Nakatingin lang ako sa labas ng bintana while tinitignan ang labas na aming dinadaanan. Ilang saglit pa niya, Mama Mia, ay agad niyang hinawakan ng dibdib ko. Ako naman nung mga panahon na yun ay hindi pa rin nagre-react. Pero ang totoo ay rumireact na ang katawan ko. Tanging pinipigilan lamang ng isip ko dahil alam ko at sigurado na ako sa gusto kong gawin. Saan tayo pupunta? Tanong ko na binabaliwala ang kamay niyang humahaplos-haplos na sa dibdib ko. Kakain tayo dun sa favorite kong restaurant. Sa kinakainan ninyo ng girlfriend mo? Binitawan niya ang pagkakahawak niya sa dibdib ko at nag-focus siya sa kanyang pagdra-drive. Bakit parang naiinis ka yata? Bakit parang galit ka yata? Malit ba ang score mo sa test niyo? Hindi naman kami nag-test, sabi ko. Hindi pala, pero bakit parang wala ka yata sa mood? Hindi naman ako galit. Ang akin lang, baka may makakita sa atin, nakakilala sa inyong dalawa ng girlfriend mo. Ni Ma'am Ai? Irene kasi ang pangalan ng girlfriend niya, Mama Mia. Hindi siya sumagot. Tinignan ko siya.
Parang nagbago ang mood ng kanyang muka. Hindi ko na lang siya kinulit pa. Ilang sandali pa, Mama Mia, ay sinabi niyang wala raw siyang pakialam kung may makakita man sa aming dalawa. Mas gusto nga raw niya yun para hiwalayan na siya ng girlfriend niya. Bakit gustong gusto mo na maghiwalay kayong dalawa? And in the first place, bakit mo siya niligawan kung hindi mo naman talaga siya gusto? Hindi ko na talaga napigilan ng sarili kong itanong yung mga tanong na nasa isip ko. At yung boses ko nung mga panahon na yun, Mama Mia, ay medyo tumataas na rin. Gusto ko naman siya nung una, pero ngayon wala na. Wala na dahil dumating ka sa buhay ko. Hindi ako nakapagsalita nung mga panahon na yun para akong nabilaukan. Ilang sandali pa, Mama Mia, ay sinabi ko sa kanya na napakabait ng girlfriend niya. Napakaganda pa at professional pa. Bagay na bagay silang dalawa, hindi katulad ko na estudyante pa. Bata pa at hindi pa sigurado kung makakagraduate ako. Tapos ako pa na pumapatol sa my girlfriend na ay hindi nararapat sa kanya. Hindi siya sumagot. Alam kong malalim ang iniisip niya habang nagdadrive. Huwag mong sasabihin na hihiwalayan mo yung girlfriend mo para sa akin. And what if maging tayo, JP? Anong assurance ko na hindi ka mambababae? Anong assurance ko na hindi mo gagawin sa akin ang ginagawa mo ngayon sa girlfriend mo? Anong assurance ko na hindi ako masasaktan tulad ng sakit na nararanasan niya ngayon? Mamaya na tayo mag-usap, pwede ba? Pinark niya ang sasakyan pagkatapos ay lumingalinga ako sa paligid. Parang nakarating na kami dun sa restaurant na sinasabi niya. Wala siyang sali-salita na bumaba ng kanyang sasakyan. Ako naman ay sumunod lang din sa pagbaba niya, Mama Mia. Nasa ibabaw ng isang bundok ang restaurant na kanyang sinasabi. Overlooking yun sa city. Hindi naman masyadong mataas yung bundok na yon. Basta sakto lang, Mama Mia, na overlooking ang syudad. Na-amaze ako sa view. Napakaganda. Pumasok kami sa loob. Nagpicture-picture pa ako at nagposing-posing pa ako, Mama Mia, para sa Instagram ko. Ilang sandali pa ay dumating na rin ang mga in-order niyang pagkain para sa aming dalawa. Siya pa ang naghiwa sa akin ng grilled tuna pagkatapos ay nilagay niya sa plato ko. Pineapple juice ang in-order niya para sa akin at yung sa kanya naman, Mama Mia, ay beer in can. Nag-uusap kami ng kung ano-anong mga topic pero iniiwasan niyang pag-usapan yung bagay na inopen up ko na sa kanya dun sa loob ng kanyang sasakyan. Ilang sandali pa, Mama Mia, habang nag-uusap kami ay bigla na lang kumanta ang mga crew dun sa restaurant ang happy birthday. While ang isa sa kanila ay may dalang isang plate ng cake at ang isa ay may dala ng bouquet of flowers. Nagulat ako, Mama Mia, dahil dun ito papunta sa table kung nasaan kami nakaupo. Napaiyak pa ako, Mama Mia, dahil hindi ko inaasahan na may paganon-ganon pa siyang pasurpresa sa akin at may pa-bouquet of roses pa talaga. Kinahampas-hampas ko noon ang kaniyang braso dahil nahihiya ako kasi kami na lang ang pinagtitinginan ng mga tao sa paligid. Pero si JP, Mama Mia, ay tawa lamang siya ng tawa. Alam mo, hindi ka man lang nagsabi na may paganito ka pala. Nakakahiya tuloy. Surprise nga, may surprise bang sinasabi? Pahid lang ako ng pahid ng mga luha ko noon, Mama Mia. Para akong baliw na umiiyak kahit hindi naman ako nasasaktan. Ewan ko ba, hindi ko in-expect yun kaya hindi ko napigilan ang sarili kong tamaan na naman ng kilig. First time ko pong ma-surprise ng ganun. Kasi first na lalaki pa naman ng buhay ko si JP. After kumanta ng mga crew ay pinag-wish pa nila ako pagkatapos ay pinag-blow ng candle ko. Napaka-cute pa ng cake na binigay nila sa akin. Nilagyan pa nila ng happy birthday Shane sa may plating. Pinalakpakan nila akong lahat matapos kong i-blow ang birthday candle. Pagkatapos ay grinit nila akong lahat. Nag-thank you ako sa kanila. Noong umalis na sila, Mama Mia, ay tinignan ko si JP. Nakasmile lang siya sa akin.
Nahiya ako nung bigla siyang tumayo sa kanyang kinauupuan. Pagkatapos ay nilapitan ako at hinalikan ako sa aking pisngi. Pagkatapos sinabihan niya ako ng happy birthday baby. Wala na. Wala na talaga. Lahat ng pagdududa ko tungkol kay JP na wala na lang na parang bula. Lahat ng pinaplano kong gagawin kong pag-iwas sa kanya kani-kanina lamang ay naglaho na lamang na parang inanod sa loob ng inodoro. Niyakap ko siya kasi napakasaya ko sa kanyang pa-surprise sa akin. Thanks babe, sabi ko. Babe na rin ang tinawag ko sa kanya, Mama Mia, dahil nahahawa na rin ako sa pagtawag niya sa akin ng babe at baby. Naririnig ko ba ang mga taga-kabilang mesa na kinikilig sa eksena naming dalawa? Binitawan ko na si JP dahil parang napaka-OA na ako magtatagal pa kami sa ganong sitwasyon. Tinapos namin ang aming pagkain pero hindi talaga ako nakaget over sa pa-flowers niya sa akin. Lagi lamang akong nagsiselfie, bit-bit ang bouquet while si JP naman ay umiinom ng kanyang binili na beer. At nung matapos na siya sa pag-inom ng kanyang beer, Mama Mia, ay naubos ko na rin sa pagkain yung cake na binigay sa akin nung crew ng restaurant na napakasarap naman talaga at napaka-cute. Kaya ako lang ang umubos noon dahil konti lang naman yon. Pagkatapos naming kumain ay nagbayad na si JP at bumaba na kami sa resto. Dinala niya ako sa isang site, Mama Mia, kung saan napakaganda din ng view. Parang bundok din yun, nakitang-kita ang dagat, ang syudad at ang kalangitan. Napakaganda talaga ng view. Hindi ito tourist spot dun sa amin pero alam kong konti lang ang nakakaalam nung lugar na yon. Nalaman lang din daw niya ang ganong view, Mama Mia, nung minsan ay nag-bike siya papunta doon. Kasama ang kanyang mga kasamahan sa cycling club. Umupo kami sa may mga bato na makinis naman. Tapos tinitignan namin ang paglubog ng araw. Mama Mia, lagi akong nagpipicture nun sa sunset dahil napakaganda naman talaga ng view. Pagkatapos ay inaya ko si JP na magpicture kaming dalawa. Medyo hindi mahilig magpicture si JP. Hindi nga siya marunong ngumiti sa kanyang mga picture. Pero pinapatawa ko siya, Mama Mia, para lumabas ang kanyang mga ngipin sa picture namin. Ang dami kong nagawang selfie naming dalawa. Meron yung umaakbay siya sa akin, inaamoy niya yung buhok ko, kinikis niya yung cheeks ko. Pinicturan ko rin yung mga kamay naming dalawa na magka-holding hands kami. Napakalaki ng kamay niya at napakabalbon samantalang yung sa akin naman ay napakaliit. Ilang sandali pa ay umuwi na rin yung ibang taong o ibang mga couple na nagde-date doon at kaming dalawa na lang ang natitira. Nung tumidilim na ang paligid, Mama Mia, ay ako busy na rin noon sa pagsi-cellphone ko. Pagkatapos noon ay tinanggal niya ang cellphone sa kamay ko at pinahilig niya ako sa kanyang balikat. Shane, I know. Mahirap intindihin at mahirap paniwalaan. Pero mula nung nakilala kita, ayoko nang mambabae. Hindi ko na gustong makikipag-chat pa sa ibang babae. Even yung girlfriend ko, nabobore na akong kasama siya. Ewan ko, Shane, ikaw na lang lagi ang hinahanap-hanap ko. Namimiss kita kapag hindi ka nagchat-chat sa akin. Gustong-gusto kong magchat-chat tayong dalawa. Even nung mga panahon na hindi pa tayo nagmi-meet. Hindi mawala-wala ang smile ko sa mukha ko habang ka-chat kita. Kahit pa nga dun lang tayo nag-aanuhan sa phone, gustong-gusto ko yon. Basta ang gustong-gusto ko ay magka-chat tayong dalawa. Hanggang sa nagkita na tayo. Tapos, napatunayan ko pa talaga na napakagaling at napakasarap mo. Kaya yun, tuluyan na talaga akong nabaliw sa'yo. Every single day, hinahanap-hanap ko ang amoy mo. Iba talaga, Shane. Napakasarap na hindi patakbuhin ang oras kapag ikaw ang kasama ko. Hindi ako nakapagsalita, Mama Mia. Speechless ako sa mga sinasabi niya. Yung puso ko
ay dumadagundong na sa sobrang kaba at kilig. Kahit na hindi directly sinabi si JP sa akin, pero masayang masaya ako, Mama Mia, dahil pakiramdam ko pareho ang nararamdaman namin sa isa't isa. Ayokong mawala ka sa paningin ko kahit saglit, Shane. Kung pwede pa lang, dadalhin na kita dun sa bahay namin at dun na kita patitirahin. Uy, hindi pwede yan, sabi ko. I know. Kaya aantayin ko ang time na pwede na kitang madala dun sa bahay. Na hindi na natin kailangang mag-check-in pa. At dun na kita sa bahay papaligayahin. Dun na kita sa bahay papasarapin. Baliw ka talaga. Shane, seryoso ako. Gustong gusto kita. Mama Mia, napakasarap at nakakakilig pakinggan ng mga panahon na yon ang mga sinasabi ni JP. Paano si Ai? Paano si Irene? Napakabait niya. As for Ai, oo, mabait siya. Kaya hindi ako deserving para sa kanya. She deserves someone better, pero ewan ko ba sa kanya? Bakit hindi niya ako mahiwa-hiwalayan? Kahit na paminsan-minsan ay nahuhuli na niya akong may ginagawang kababalaghan, ay hindi pa rin siya humihiwalay sa akin. Hindi ko naman talaga kasi ugali na ako ang unang makikipaghiwalay sa babae. Kaya hanggang ngayon, nasa relasyon pa rin kaming dalawa. Napakamartir niya, pero sooner or later, alam kong maghihiwalay din kaming dalawa. Aantayin ko lang na siya na talaga ang bibitaw sa akin. Mama Mia, hindi ko talaga lubos sa kalain na magko-confess sa akin si JP tungkol sa kanyang girlfriend. Martyr pala yung girlfriend niya. Sinayang lang niya yung beauty niya, napakaganda niya para magpapakamartyr sa isang lalaki. Alam kong napakarami pang lalaking maghahabol sa kanya. This time, aantayin na lang natin kung dadalawin ka pa ba ng monthly period mo. Alam mo, iniisip ko na sana hindi. Para kapag tapos ka na sa pag-aaral mo, agad-agad tayong makapagpakasal. Pero sana rin dadalawin ka rin ng monthly period mo kasi ayoko naman na pagalitan ka ng papa mo. Mama Mia, ang totoo niyan ay kinikilig talaga ako nung mga panahon na yon. Natapos ang gabing yon na nagniig kaming dalawa ni JP sa loob ng kanyang sasakyan doon sa overlooking view na yon. Ito ang unang pagkakataon na bukod sa mapupusok niyang halik at haplos ay naramdaman ko rin sa aming pagniniig ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagpapahalaga. Pero kung hanggang kailan, kung hanggang saan, kung mapapanindigan ba niya ako, yun ang hindi ko alam sa pagkakataong yun. Grabe naman talaga, may part 3 pa. Oo, may part 3 pa po ang kwentong ito ni Shane. Pero part 3 na talaga. Pagkatapos, wala na. Hanggang part 3 lang. Medyo konti lang ata yung part 3. Kaya balik kayo bukas. Kung September 25 yung ito napapanood, balik kayo bukas para sa part 3. Pero, kung ngayon ay napapanood nyo ito September 26, hindi nyo pa napapanood yung part 1, tignan nyo sa baba, at yung part 3, nandun din sa baba yung link. Nasa description box below. Maraming salamat po sa inyong panonood. Naway nagustuhan nyo ang kwento na hindi pa tapos ni Shane. Please like and share this video, at pagkatapos ay huwag kayong makakalimot na mag-subscribe at mag-click ng notification bell para lagi po kayong updated sa bawat video na ating i-upload. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa walang sawa niyong pakikinig. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Hanggang sa susunod nating kwento bukas sa part 3 ng buhay ni Shane. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.